The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When they came, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles: Simon, whom he named Peter, and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Simon, who was called the Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. And he came down with them and stood on a stretch of level ground. And a great crowd of his disciples and a large number of people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon came to hear him and to be healed of their diseases. And even those who were tormented by unclean spirits were cured. Everyone in the crowd sought to touch him, because power came forth from him and healed them all. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Mike and Sister Bilen, sa atin pong lahat, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Let me go directly to the text of the Gospel reading. Jesus departed to the mountain to pray. Mountain, no? Solo siya. You know, ang mountain, yan ay ibig sabihin encounter with God. No? Masarap magdasal sa matataas na lugar. Parang abot mo na yung langit. Mapapasa dito at laging mapapansin ninyo ang salitang bundok. Yan ay lugar kung saan ang Panginoon ay iyong nakakaugnayan. Usually, ang mga retreat houses ay nasa matataas na lugar. Si Jesus nagpunta. Ang sabi dito sa Bible, in order for him to pray, upang magdasal. At nakagugulat, you know why? Sabi dito, he spent the night in prayer to God. Magdamag, no? He spent the night. Mukhang malaki ang gagawing desisyon ni Jesus. Mantakin mo naman. Magdamag kang nagdarasal. Nangyari na ba yun sa inyo? Ha? Sister Melly? Magdamag na nananalangin? Ang sabi dito, he spent the night in prayer to God. Vigil Sa mga vigil sa parokya, di ba, pag nag-expose ng Blessed Sacrament, yung Adorasyon Nocturna Filipina, di ba? Magdamag yan, magdamagang bihilya. Si Lord, ginawa din yun May gagawin siyang isang mahalagang desisyon sa kanyang buhay. Kaya dibdiban ang kanyang ginawang pagdarasal. Eto na. When they came, he called his disciples to himself. And from them, he chose 12. Aba,
ito pala ang malaking desisyon o malaking gagawin niya, ang pumili ng 12 apostoles. Talagang ipagdarasal mo, di ba? Kung sino yung makakasama mo. Alam nyo, nung kami umatid ng Eucharistic Congress, may isang nagpatotoo. Ang sabi niya, ipinagdarasal na daw niya ang magiging asawa niya na hindi pa niya nakikita ni nakikilala. Ipinagdadasal na niya kung sino man yung kanyang magiging asawa na hindi pa niya nakikita. Galing ano? Nagulat ako. Everyday, pinagdadasal na niya yung supposed to be na magiging asawa niya. And that was 15 years bago pa siya nagpakasal. Ipinagdadasal na niya. Ang galing. Kaya nung sila'y nag-asawa, nung sila'y nagsama, itong regalo ng Diyos sa akin. Itong ipinagdasal ko. Itong babaeng ito, ang aking laging nasa panalangin. Ipinagdasal daw niya talaga kahit ni hindi pa niya nakikilala. Kasi mahirap talaga yung makakasama mo. Tapos sa kalsal, sasabihin sa kasal magsasama kayo habang buhay, for better and for worst. Hindi mo nga kilalang pinanggalingan ito, magkaiba kayo, tapos kayo pagsasamahin. Talagang kailangan mo ng panalangin. Ganun si Jesus, makakasama niya. Kayo ba ipinagdasal din ninyo kung sino magiging kasambahay ninyo? Alam nyo, sa opisina mahirap mahirap ngayon tumanggap. Lalo na kapag nag-a-apply ng trabaho tapos ikaw ang employer. Dadaanin mo rin sa dasal. Hindi lang sapat yung mga requirements. Minsan, padadala mo pa yun sa psychological evaluation o psychological exam. Fit ba sa posisyong yan? Hindi lang capacity or quality. Kasi minsan, kumukuha ka pa ng mga referrals. Di ba? Kasi nga, makakasama mo. Baka yan ba ay pwedeng tumayo sa mga stress ng trabaho. Baka naman, pag nakuha mo yan at na-stress na, dami-dami ng demand ng trabaho, diyan pa yan masira. Kaya i-evaluate mo bago mo tanggapin Kaya nga minsan sa opisina, di ba, may tinatawag na 6 na buwan na probationary. Para makita mo bago mo siya totally maging regular, nakasama mo everyday sa iyong trabaho. Pero more than that, dapat dinadaan din natin sa panalangin. Amen? Ayun po Naalala ko yung isang kwento ng aking kaibigan. May nag-apply sa kanya bilang isang secretary. Mabait naman inirefer sa kanya ng isang madre pa Nung una, okay. Pero nung siya'y nag-abroad, pagdating niya, wala na rin ang secretary niya. Dala-dala na rin ang lahat ng kanyang mga gamit at pera at mga, Kita mo yan? Kaya ipagdarasal mo talaga, di ba? Dito po sa ating binasang ebanghelyo, kaya bago si Jesus pumili ng 12 apostoles, siya ay magdamag na nagdarasal. Hinihingi niya na pagkalooban siya ng mga taong dapat at nararapat na sa kanya'y kasama o mga alagad.
At binigyan pa ng Panginoon ng pangalan dito sa Biblia, si Simon, si Andres, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago, anak ni Alphaeus, si Simon the Zealot, si Judas, anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na nagkanulo sa kanya. Ayun, may isa, bulok na kamatis. Nagkanulo sa taong pumili at nagmahal sa Kanya, ang ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, tularan natin ang Panginoon. Ang panalangin ay hindi lamang bahagi ng kanyang buhay. Ang panalangin ay kanyang buhay. Amen? Ulitin nga niyo yun. Ang panalangin ay hindi lamang bahagi ng kanyang buhay. Ang panalangin ay kanyang buhay. Amen? Kaya tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Ang panalangin, hindi lamang yan ang ating lakas, hindi lamang yan ang ating bagay na ginagawa natin, hindi lamang yung schedule natin. Ang panalangin ay buhay natin. Ibig sabihin, ang panalangin ay kasama natin si Yahweh El Shaddai. Sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng ninanais mo, kahit nga ikay naglalakad, kahit ikay nasa kasulok-sulukan ng iyong kwarto, aware ka sa presensya ng Panginoon. Aware ka na si Lord ay kasama mo. Whole day, whole night, hindi nawawala ang iyong puso at diwa sa presensya ng ating Panginoon. Prayer. Ikaw ang panalangin. Ikaw na mahal ni Yahweh El Shaddai. Kung paano ikaw huminga, ganun ka rin dapat nananalangin. Alam nyo, ang sabi ni Saint John Maria Vianney, si Saint John Maria Vianney, he spent a lot of time before the Blessed Sacrament. Alam nyo ang sabi niya, ang isda ay babad sa tubig. Alisin mo ang isda sa tubig, mamamatay ang isda. Ang Kristiyano, tayo mga anak ni Yahweh El Shaddai, dapat babad ka sa panalangin. Alisin mo ang panalangin sa iyong buhay, patay kang bata ka. Parang isda na nawala sa tubig. According to Saint John Maria Vianney. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, tularan natin si Jesus. Siya'y nananalangin at ang panalangin ay kanyang buhay. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. God calls His chosen ones to fulfill His will. Let us pray confidently to our Father, knowing that He wishes His people to intercede for the world. Let our response be, Lord, hear our prayer.